Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sinalubong ng bagyo at pagtaas sa presyo ng LPG at mga produktong petrolyo ang pagpasok ng Vermonts. Umaabot sa 6 na piso kada 11 kilogram na tangke ang itinaas ng regular LPG, habang bukas ay inaasahang tataas ng halos piso ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Sa unang araw ng Setyembre ay bumuhos ang malakas na ulan, epekto ng Tropical Storm Enteng, na nagresulta ng pagbaha sa maraming lugar at suspensyon ng klase hindi lang sa Metro Manila kundi sa maraming lalawigan sa Luzon. Ayon po sa Pag-asa, ang naranasang pagulan ay direktang epekto ng bagyong Enteng. Hindi tulad nung nakaraang bagyong Karina na pinalakas ng habagat. Maagang hinagupit ng bagyong Enteng ang Bicol Region, partikular ang Albay at Naga City sa Camarines Sur na nakaranas ng lagpas taong baha. Grabe, ano? At nakapagtala ng 2 patay na may kinalaman sa pananalasa ng bagyo. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. Pag may team ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay, mga estudyante? Yan! Kagabi pa ba'y naramdaman nyo ng walang pasok ngayon? Merong mga ganun eh. Helga nga, nagdeklara na kagabi eh. Kagabi pa lang ha? Kagabi. Sabi niya, bukas online kami. Online sila. So may pasok sila, online nga lang. Pero sa Quezon City, Combachero, wala talagang pasok. At sa marami pang lugar. Pero sa OB Montessori, dahil nga meron silang platform na gano'n, sistema, nanghihinayang sila sa araw na mawawala. Kaya online, may pasok sila. So sa mga private schools, maaaring may mga ganyan din ang sistema nila. Pero ang declaration po ng suspension of classes sa Metro Manila, yan po ay galing na sa Malacanang. Ay public and private. Ayan. Lahat ng eskwelahan sa Metro Manila. Ayun. Dahil dito sa bagyong Enteng, mamaya kukuha tayo ng update dyan. May mga suspension na rin ng classes mula Region 3. Ayan, kaya tingnan ho ninyo.
May mga bayan at probinsya na nagsuspende na ng klase. Region 3, Metro Manila, pababa ng Region 4A, Region 4B, Region 5. Yan. Sa Bicol Region. Bicol Yan po Region. ang tinamaan na ng gusto ng bagyong Enteng at hanggang ilang parte ng Visayas, Cumbachero, Region 6 and Region 7. Malawak itong Malawak. si Enter the Dragon eh. Si Si Enteng. Enteng the Dragon. At mamaya titingnan natin ang direksyon yan. Mukhang papaangat yan papataas, Cumbachero. Malaman natin kung ang Metro Manila ay makakaranas din ng mga pag-ulan na tulad ng naranasan sa Bicol. Ang tindi sa Bicol, Paghandaan natin kagaya yan. nung pambungad nating Kumbachero, may mga matitinding pagbaha na po dyan. Kapwa sa Legazpi at saka sa Naga. Sa Naga. Naga City. Oo, kaya nga So ito na naman tayo. Katatapos-tapos lang ng Karina at Habagat, ito na naman tayo. Kaya yung mga kababayan nating naninirahan sa mga bahaing lugar, sigurado, Kumbachero, ngayon pa lang kinakabog na dibdib ng mga yan. Talaga. Ang hirap talagang kapag gano'n na sitwasyon mo, no? Lalo na yung sobrang baba na umaabot ng hanggang loob ng bahay ang tubig. Di ba nung Hirap nakaraan doon, ano? nagbibidahan tayo na nung nakatira ka sa Marilao, Bulacan, Oo. ay Nung minsan makitulog si Nanay Oreng, nagising na lang siya. Paggising niya, sarap ng tulog. nakadaw-daw na yung kanyang kamay Paggising niya, doon sa baha. Oo. talaga kapag gano'n na sitwasyon, Oo. magugulat ka eh. Talaga, Diba? oo. Bigla ka na lang, ano ito? Mapapaganon ka eh. Akala mo nananaginip ka, pagtingin mo doon, akala mo ando si Nue. Ano ba ito? Ito na ba yung bahanggunaw? At tuwing uulan, Oo, yun na. yun na lagi ang mapapaganon. May trauma eh. May dalang trauma yan. Kumbachero. Tinatanong kung may mga nagme-message sa atin, ang mga empleyado do ba ng gobyerno wala din pasok? Meron. Meron po, wala Asan pong, ba yung kopya? May kopya ka dyan, Yuel? Nung announcement? declaration, ng announcement mula sa PCOOO. Ito ang announcement ng PCOOO. Ayan. In view of the inclement weather Sa harap ng masamang panahon brought about by Tropical Storm Enteng, na dala ng bagyong Enteng, classes ang mga klase in sa public and private schools sa mga pampubliko at pribadong at paaralan all levels within the Sa lahat- National Capital sa Region lahat ng level sa loob ng Metro Manila on 2 September 2024 sa araw na ito ng 2 ng Setyembre are hereby suspended. ay sinususpindi. Ito po ay abiso mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayun, si ES Luke pala mismo Ayan. ang nagpalabas. Nagpalabas ng, So klase lang ho Klase lang. All levels, private and public, Ayan. Metro Manila. So paano yun? Kaya nga sabihin ko nga kay Helga, wag na siya pumasok. wag mo buksan yung computer mo. Kasi kanina nga di ba may binibida si Kong Angel, may mga lugar na yung mga service provider, internet service provider, apektado. Kaya mahirap din yung ganun Pero kung meron naman, pumasok na kayo mga bata. Ano ba gagawin nyo sa bahay? Kaya nga Ano ba gagawin nyo? Kayo naman hirap kayang maghabon. Kaya baka naman sandali lang yan Hindi naman siguro Hindi maghapon. babad, hindi babad. Hindi babad. Baka para meron lang din kayong gagawin. Yung mga naiiwan sa bahay sa ganyan, naiinip din Talaga. Pero hindi ka rin naman makalabas ng bahay. Ano gagawin mo? Siyempre, manonood ka lang ng TV, HBO, Netflix, ganyan. Sa tanong siguro, mamaya, meron ba tayong mapapanood sa Congress? Sa Senado? Meron. Meron. Kaya yan naman ang kailangan ng hindi kahit magsuspindi pa ng tulad nung nakaraan, nagsuspindi ng pasok sa gobyerno. Pero pumasok ang Kongreso. At nagkaroon tayo ng panoorin. Ganito na lang. Igayak nyo po yung inyong kinulte. Mga kinulte, mga binusa. Binusang Hindi yata nila alam yung kinulte. Ano nga yun? Binatog. Popcorn. Binatog. Popcorn. O cornic.
yan. Cornic. Kayo na bahala kung anong gusto yung panulak. Kape ba yan, tsaa, o... Ano bang yung iba, mapapanood soft drinks? natin sa Senado ngayon? Sa Senado meron, di ba? Alice Guo, ayun uli. Si Cassandra Ong ay mukhang hihiramin ng Senado sa Kongreso at sila naman daw muna ang magtatanong. May pogi ba sa Senado? Aba, tingnan natin kung merong may sasagutin si Cassandra. Meron bang tantalizing eyes diyan katulad ni Congressman Dan Fernandez? Oo. Teka, si Senate President Escudero lang, kumbachero kaya lang, alam na Teken na. Teken na yan. Teken na yan. Bakit si Dan Fernandez ba hindi Teken? Si Dan Fernandez, Teken, pero kung umasta, hindi Teken Kung umaste, available Available. Debonair. Sino ba ang pwedeng ipambungad nyo dyan? SP Cheese. Tanungin mo si Jinggoy kung okay ba si JB, pwede ba tantalizing? Senator JB, pagandaan mo na yan. Total, nagbabike ka na dyan. Pagandaan mo yan. Yan may hearing ang Senado tungkol uli dyan sa Pogo, no? Kay Cassandra Ong. Sa House of Representatives, tuloy ang budget deliberation. Dahil budget season po ngayon, haharap pala ang DepEd. Department of Education. Department of Education. At mukhang hindi lang yung budget for next year ng DepEd ang tanilang tatalakayin dyan. Uusisain nila. Nasaan ba yung may pauna na silang palabas kalatas inaasahang gigisahin ang Department of Education officials para sa proposed 2025 budget. Teka, bakit si BP Sara pa ang aatin dyan? Hindi na, di ba? Hindi na. Siyempre, si Senator si Secretary Sani Angara na pupunta dyan. Kaya lang, mukhang ang itatanong, mukhang ang panggisa na gagawin ng mga kongresista ay may kinalaman sa kung paano ginastos yung mga nakaraang budget ng DepEd. So hindi pwedeng hindi matalakay. Hindi pwedeng hindi matalakay kung paano nila ginagastos. Ganun talaga ang budget deliberations Totoo. Hihingi ka ng budget, ididepensa mo yon base sa ginawa mo sa nakaraan. Actually, kung bachero, may mga pagkakataon, sabagay, pareho tayo nag-cover ng Congress na nakatutok tayo dyan sa mga hearing ng appropriations ng mga batang reporter pa po kami, no? Mga kababayan. That was mga around 5-6 years ago. Oh, really? Yeah, but why? Nagbata-bataan pa. Yun, ang ibig sabihin, may mga natatanungan kahit na hindi lang 5 years ago, 10 years ago, na basta may kinalaman o related talaga sa iyong ahensya. Minsan nga tatanungin ka tungkol sa, halimbawa, kung DepEd, tatanungin ka tungkol sa history. At tungkol sa kasaysayan ni para lang sukatin yung kaalaman, nalalaman nung DepEd Secretary. Correct. Ganyan talaga yan. At obligadong sumagot ang ahensyang humihingi ng budget. Ganun talaga. Kailangang patunayan mong karapat-dapat at nasa tama lang yung hinihingi ng kagawaran para babigyan ka ng gagastusin mo sa susunod na taon. Naku, naalala ko yung budget. Yung pala sa OVP Kumbachero, meron palang sulat ang OVP sa Commission on Audit na pinagsasabihan ng Commission on Audit, huwag yung bibigyan ng Congress, Huwag yung bibigyan ng Congress nitong adverse report ninyo na to, Ang Kongreso po kasi ay nag-issue ng
duces tecum. Ano ba yung duces Yan tecum, yung, mga kumbatsero? subpuena. Duces tecum. Subpuena duces tecum. Sinupwena ho nila ang COA. Yung subpuena duces tecum, ito po ay isang uri ng subpuena na ang inuutos doon sa ahensyang tumanggap nito ay dalhin ang dokumento. Dalhin ang dokumento. Kaya duces documents. Kailangan dalhin ang documents. At yun huy mga pagsisikap ng Office of the Vice President nung mga ilang araw bago sila isalang sa budget deliberations ng Congress. Eto, banner story nga pala kumbatsero ng pahayagang Manila Times. Yan. Sara's office tried to block COA report. Yun may sulat nga May sulat nga kumbatsero, totoo pala yun. At kanilang sinasabi na yan daw ay unconstitutional. Na hindi daw dapat na iladlad ng COA ang report na ito sa Kongreso. Dahil yung detalye na yun, sapagkat yun daw ay lalabag sa prinsipyo ng separation of powers. Ayun, yun ang ikinatwiran ng So ito pong sulat na ito ay may petsang August 21 at ang sinulatan nila ay si Gamaliel. Si Honorable Gamaliel Cordoba, ang chairman ng COA, kumbatsero. At ang sumulat sa kanya ay si Attorney Zuleika Lopez, Undersecretary and Chief of Staff ni VP Sara Duterte, kumbatsero. At inisa-isa nila ang mga kadahilanan kung bakit hindi dapat sundin. Kung ibig sabihin isang salita doon. Deadmahin ng COA itong subpoena duces tecum ng Kamara. Una ay ito raw pong subpoena ng Kamara violates the constitutional principle of separation of powers. Ayan yun. Ayan yung una. Pangalawang kinakatwiran nila, the enforcement of the subject subpoena will violate the office of the Vice President's right to due process. Sa karapatan sa due process ng OVP. At number 3, the subject subpoena may not be validly enforced due to the nature of confidential funds. Dahil secret yun, secret funds yun, hindi daw po maipapatupad ng tama. Kaya doon sa baba ng kanilang liham, nung sulat ng OVP sa COA, in view of the foregoing, sa pagtingin sa nasa itaas, kami, Pong Pagong, respectfully ay gumagalang, urge na humihiling the Honorable Commission sa komisyon na uphold the paramount confidentiality of the information being sought by the subpoena. Napanatilihin ang pagiging lihim ng impormasyon na hinihingi ng subpoena na to. Ayun, ibig sabihin, wag niyo ibigay yan. Yung laman ng liham ng OVP sa Commission on Audit. Pero yan ba'y sinunod? Yan ba'y tinupad? Pinagbigyan ba ng COA yung utos o yung kahilingan na yan ng Office of the Vice President? Abay hindi po. Dahil mukhang ang mga taga-Kongreso, ang mga taga-Kamara ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Magaling to si Gamaliel. Sa paanan ni Gamaliel nag-aaral. Magaling itong si Gamaliel hindi niya sinunod at alam niya kung ano yung itinatadhana talaga ng batas na ang OVP, kahit na yan ay ibang sangay ng pamahalaan, nasa executive department, pero pagdating sa budget, sa pera, ang Kongreso ang merong power of the purse. Yan. Kaya yung power of the second, saka na yun. Purse lang. Mario Joseph, mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Oras po natin. Mr. Jalamtang Lakyam Dihun 6:22 ng umaga. ACS Balita. Susunod na.
Balita kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, September 2, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. August inflation, inaasahan daw na mas mababa sa 4%. Deadline sa paggamit ng temporary improvised plates pinalawig ng LTO hanggang December 31. Aktibong kaso ng MPOX sa bansa umakyat na sa 8. Dating PCSO GM Garma ipapaaresto kapag inindyan ulit ang hearing ng Quadcom ng Kamara. Yes vote, nagwagi sa plebisito sa Caloocan. Misis at lover na si Kyo huli sa akto ni Mister Naku habang po. nagtatalik sa guardhouse Naku po, inang. ng isang farm sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. kuha muna tayo ng update mula sa Pag-asa sa bagyong si Enteng na naging dahilan po ng suspension of classes sa maraming lugar. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Inuulit po natin sa mga kabubukas-bukas pa lamang ng kanilang mga radyo at telebisyon. Oo. Suspendido na po ang klase all levels public and private dito sa Metro Manila. Kasama po dyan yung Makati ha. Kasama po dyan yung Makati. Kasama na po dyan ang Makati. Baka yung mga taga Makati, sa amin hindi nagsususpindi. Kapag Malacanang na nagsuspindi, kasama na. Kasama na Buong yun. Metro Manila. Ang Bulacan, all levels din daw ay wala ng pasok, maging sa gobyerno. Sa gobyerno. Aba, tinan mo nga naman. Sino nagda-declare? Si Governor Daniel. Si Governor Dan Fernandez. Hindi, Fernando. Iba yun. Iba ba yun? Iba yun. Si Governor Daniel Fernando. At syempre, marami pa hong lugar. Inuulit natin na mula Region 3 ay marami hong mga nagsuspindi na rin ng klase dyan sa mga probinsya. Pababa dito sa Metro Manila, Region 4A, Region 4B. Quezon, Cavite. Region 5, Bicol Region yan. Dyan hanggang Region 6 and Region 7. Alamin natin sa Pag-asa, si Rhea Torres ng Pag-asa nasa linya natin. Miss Rhea! Magandang morning! Po, magandang morning po, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sa latest po muna sa binabantayan natin si Bagyong Enteng. Kaninang alas 4 ng umaga ay huli itong namataan sa may karagatan ng Binzons, Camarines Norte at nagtataglay po ng lakas ng hangin na umaabot ng 75 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 90 km per hour, so nasa tropical storm category pa rin po ito at kumikilos sa direksyong west-northwestward sa bilis na 10 km per hour. Dahil po sa epekto nitong si Bagyong Enteng, nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 2 at number 1 sa ilang bahagi ng Luzon. Signal number 2 ay nakataas sa northeastern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur at silang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Pati na rin silang bahagi ng Isabela, Quirino at eastern portion ng Kalinga, pati na rin sa Polillo Islands. Signal number 1 naman sa southern portion ng Batanes, silangang bahagi ng Ilocos Norte at Abra, Apayao, nalalawing bahagi ng Kalinga, eastern portions ng Mountain Province at Ifugao, nalalawing bahagi ng Cagayan at Isabela at pati na rin sa Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, sa Aurora or nalalawing bahagi ng Aurora, silangang bahagi ng Nueva Ecija at Bulacan, pati na rin ng Rizal at Laguna, northern at southern portions ng Quezon, sa Marinduque na nalalawing bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, pati na rin sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, northern portion ng Masbate, kasama po dyan ang Ticao at Burias Island. Sa mga nabanggit pong lugar yung nakataas ng tropical cyclone wind signal number 2 at number 1, asahan po natin yung malalakas na bugso ng hangin na sila netong si Bagyong Enteng. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, tulad ba ito na epekto nitong si Enteng, pati na rin ang habagat. Marami ba dalang tubig si Enteng, Rhea? Oh, yes po. Naku. Sa ating forecasts
especially po sa areas ng Bicol region, ilang bahagi po ng Calabarzon, dito po sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Magiging maulan po yung panahon ngayong araw. Possible din po yung mga malalakas na pagbuhos ng ulan na posible pong magdulot ng mga pagbaha o paggulang lupa. So yung mga naranasan sa Bicol na mga malalakas ng ulan at may mga lagpas taong baha ay maaring ma-experience din natin dito sa Metro Manila? For Metro Manila area, expected po natin as a moderate to heavy based po sa ating latest na rainfall warning. As of 5 a.m. po ito, yung Metro Manila area po is nasa rainfall advisory. Ibig sabihin po nun, may light to moderate po. Minsan pag malakas na bugso ng ulan na dala itong si Enteng. si Enteng. And then yung naka-yellow warning po tayo sa Laguna, Rizal at Batangas. So mataas po yung posibilidad ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa low-lying areas. At orange warning po tayo sa Quezon. So Quezon. most likely yung malalakas na buhos ng ulan dala ni Enteng. Tinitingnan namin itong satellite image. Ang laki ng kulay pula, no? Yes po. Sakop niya halos sa buong Luzon, tapos hanggang sa Visayas. So wala nang biyahe ang barko, ano? Mga pag ganitong number 1, storm diba? signal na. Most likely po, pag signal number 1, hindi po masyadong pinapalaot. May gale warning din po kasi tayo. Ayun pa. Yung pa isa. Sa silangang baybayin po ng Luzon, pati na rin naman Southern Luzon. So, delikado po talaga pumalaot. Oo. Mahina lang yung hangin niya, no? Nung bagyong si Enteng, Rhea, pero marami siyang ulan. Yes po, usually po talaga pag lower category, gaya po ng tropical depression or tropical storm, mas malaki po yung dala niyang ulan compared po sa hangin. Kaya yun po yung... Tapos mabagal pa ang andar niya. Yes po, medyo may kabagalan po yung pag-andar niya sa ngayon. Si Enteng talaga mabagal din eh. Opo. Tapos ano ba ito? Naglandfall na ba siya? Hindi po, pero lumapit po siya sa Catanduanes, hindi lamang po naglandfall. So may landfall scenario po tayo possible around Isabela or Cagayan area po. Sa taas na? Yes. Okay. Ms. Rhea, salamat! Thank you. Salamat po sa mga taga-Pag-asa. Alam niyo naman, kayo ang aming pinaka-gabay pagka ganitong mga panahon. Thank you. Maraming salamat din po. Ingat po kayo. Rhea Torres ng Pag-asa. May announcement na rin ang MMDA. Eto na, sige na. Papasukin na natin. Marami din nagtatanong dyan eh. May announcement ba ang Metro Manila tungkol sa number coding? Metro Manila ngayon. RH52, Edniel Parosa. Kami na, Edniel! Maulang umaga, Jerry at Anthony. Suspendido ng number coding scheme sa Metro Manila. Ayong Lunes, Setyembre 2, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi mo na ipatutupad itong Unified Vehicular Reduction Program dahil sama ng panahon sa kamay nilaan ngayong umaga sa pag-ikot ng DZRH News sa kabaan ng EDSA hanggang dito sa mga looban ng San Juan City at Mandaluyong. Normal pa ang dami ng mga motorista, moderate ang daloy ng traffic mula sa bago pa kanina mag-alas 6 ng umaga. Kahit kasi sinuspindi ng Malacanang ang pasok sa eskwela, may pasok pa rin sa trabaho ang mga opisina. Wala pa tayong nadadaan ng mga matinding pagbaha so far, maging dito sa mga kalye sa looban sa San Juan at Mandaluyong. Pero napakadilim ng kalangitan hanggang sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy yung pag-ulan. May kasamang hangin pa. May hangin dala ng bagyong Enteng at hangin habag at mistulang gabi. Yung sitwasyon dito sa mga kaling ating dinaraanan dahil pa rin dito sa epekto ng nabanggit na sama ng panahon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! At kanina nga ho ay maagang-maaga pa ay nagdeklara na ang Malacanang ng suspension of classes sa Metro Manila, public and private. At nauna ho dyan ay may mga nag-anunsyo na rin ng suspension of classes. Mula Region 3 ay ang Bataan, ang Angeles City at ang San Fernando, Pampanga. Sa Region 4A, Batangas, Cavite, Rizal, Quezon at Laguna. Quezon nasa red rainfall warning pala. Matinding mga pag-ulan ang inaasahan ngayon dyan sa Quezon. So, Batangas, Cavite, Rizal, Laguna. Sa Region 5, Sorsogon City, San Pascual, Masbate, Camarines Norte at Camarines Sur. Wala na pong pasok dyan. Ayan, Region 6 ay itong Antique, Sibalom. Sibalom,
pati sa Region 8, Northern Samar. At, Buong Northern Samar to. Oo. Oo. Oo, hanggang pati sa Kidapawan, sa Cotabato. Sitwasyon sa Cavitex. Ang Cavite, isa rin sa mga naunang nag-suspende ng klase yan. May mga nagme-message nga sa atin, lakas daw ng ulan sa Cavite, sa General Trias Cavite, GMA Cavite, ito. Ayan, Si RH28, Raymond at Paz. Come in, Raymond! Ay, Idol Jerry at Katonying, yung nireport natin kaninang masikip na daloy ng trapiko doon sa Cavitex ay meron palang 6 na mga sasakyan na nagkarambola doon sa gilid na bandang kaliwa at yung tinuturong dahilan nito ay isang ambulansya bumangga sa isang van tapos nagtuloy-tuloy na naapektuhan niya tuloy yung daloy ng trapiko. Hindi ko lang nakuhanan ng video dahil sa lakas ng ulan at hindi na tayo po pwedeng tumigil doon sa lugar kanina. Kaya ito ang pinagsisikapang malinis ngayon ng una yung investigasyon ng mga tauhan ng PAATC para maalis itong 6 na mga sasakyan na ngayon ay nakaharang sa kaliwang bahagi nitong Cavitex northbound at nagkakaroon ng masikip na daloy ng trapiko. Pero pagkatapos niyan ay tuloy-tuloy naman itong biyaket, yung ating dinaanan via Skyway papunta ng Makati ay maluwag naman sa oras na ito. Pero talagang danas na natin yung napakalakas na buhos ng ulan na meron pang kasamang malakas na ihip ng hangin. Yan, Tunying at Jerry, ang ating sitwasyon mula dito sa labas na malakas ang buhos ng ulan. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Mula sa area ng Cavite, lipat tayo sa QC, si RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Babalikan natin si Val Gonzales. Alas 6:37 ang ating oras, magbabalik ang 2x2 at ang ACS Balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Pulog ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today, kahit maulan, ay Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Tuwan-tuwa si Kasoji Jimenez at ang aga raw nagsuspinde, hindi lang klase, kundi government work sa Bulacan. Grabe naman daw talaga yung ulan. Ito, bahain din ang maraming lugar sa Bulacan. Kaya tuwan-tuwa siya kay Governor Dindo Fernando. Magaling talaga yan si Governor Dindo Fernando eh. Mother! Magaling na aktor naman yan. Magaling Nung na araw aktor. pa, sinusubaybayan na natin yan. Lalo na doon sa Scorpionite. Gov, Daniel Fernandez na naman. Fernando, magandang morning. Teka muna nga pala, bago ka lang magbasa ng balita, si Congressman Dan Fernandez pala, dahil na-interview ko siya noong isang gabi, tatakbo daw siyang governor ng Laguna. Aba, So kung sakasakali pala, malilito talaga tayo. From north to south, north and south, parehong Dan at Fernando, and Fernandez. Kung sakali, ano? Samantala, tinaya po ng mga ekonomista ang mas mabagal na inflation noong August, posibleng mas mababa sa 4% target ng Central Bank sa gitna ng stable na presyo ng mga pagkain. Sinabi ni Robert Carnell, Regional Head Research at Chief Economist ng ING for Asia Pacific, ang inflation ay maaaring bumaba sa 3.3% mula sa 9 na buwang mataas na 4.4% noong July. Lumakas pa pero bumagal ang Tropical Storm Enteng habang nasa karagatan ng Vinzons,
Camarines Norte. Sa pinakahuling update ng Pag-asa as of 4 a.m., taglay na ng bagyong Enteng ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kph, malapit sa gitna at bugso ng hangin na 90 kph. Mabagal na kumikilos ang bagyo sa 10 km per hour patungo sa direksyon ng Kanluran, Hilagang Kanluran. Itong lugar na ang nakataas sa Tropical Wind Signal number 2 kabilang ang northeastern portion ng Camarines Sur, northeastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, Polillo Islands, eastern portion ng Carino at eastern portion ng Kalinga. Meron din hong mga nasa ilalim na ng signal number 1, southern portion ng Batanes. Tinan mo, from south ay biglang akyat ng north, kumpatsero. Dulo sa taas. From 2 to 1, akyat kaagad sa taas yung 1. Southern portion of Batanes, eastern portion ng Abra, ganun din po ang ilang bahagi ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, ang Cagayan, ang rest of Isabela, rest of Quirino, eastern portion of Nueva Vizcaya, ay iba pang bahagi ng Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, eastern portion of Bulacan, nasa signal number 1 na rin ho yan, eastern portion of Rizal, eastern portion of Laguna, northern and southern portion of Quezon, Marinduque, ilang pang bahagi ng Camarines Norte at Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at northern portion of Masbate. Yan po ay mga nasa ilalim naman ng signal number 1. Sa mga nagtatanong po kung may deklarasyon na ng walang pasok sa mga opisina ng gobyerno, wala po. Ang wala pong pasok And lang. in the absence of such, pagka hindi kayo pumasok, pag hindi kayo pumasok sa opisina ngayon, absent po kayo. Absent po kayo. Ganun okay? lang naman yun. Sa ibang balita, tatlong bagong kaso ng Mpox ang naitala sa Pilipinas. Tatlo pa, karagdagan. Kinumpirma ito ng Department of Health dahilan upang umabot na sa 8 ang active cases ng Mpox. Batay sa datos ng ahensya, nasa edad 29-34 anyos ang mga bagong pasyente. Dalawa sa kanila ay mula sa NCR habang isa ay mula naman sa Calabarzon o sa Region 4A. Lahat sila ay nadali ng Mpox MPXV Clade 2 na sinasabing mas mahinang strain naman ng Mpox. At karamihan dito sa mga nagkakasakit ng Mpox ay nakuha sa pamamagitan ng intimate contact. Meron nga ibig daw sabihin, pakikipagtalik. Sa higit pang higit sa isang lover, partner. Yun, no? Kaya alam na this. Para pa lang yung tawag doon, yung AIDS. Parang AIDS, HIV. Umamin na kayo. Oo. Makakadamay pa kayo ng ibang nagpaplano pa lang. Yung sinasabi mong hindi ko ba alam yung masahihan na yon? Sinabi ko sa hindi ko alam talaga yan. Hindi nga. Hindi ko nakikita. Matindi yung pagkatanggi mo. Hindi, talagang sinasabi ko hindi. Ang taas na ng boses ko. Umiiling pa ako eh. Talaga palang hindi ko alam yon. Talagang hindi ko nakikita. Dahil ang mga nagmamasahe doon, lalaki. Ganon? Oo. Hindi ko talaga pupuntahan yung massage sa parlor na ganon. Hindi rin pupuntahan ni Eli Saludarian. Ikaw ba? Magpapamasahe ka pa sa ganon? Siguro yung mga nandiyan sa gilid-gilid. Yung mga bulag. Pero yung pinakita pa tuloy ng RH TV. Pinakita niyo sa may takip naman. Di ba? Iba ang meron silang kumbaga tawag meron silang target customer. Alam na this. Kaya nga ganun. Kaya sabi di ba merong happy ending dyan. Happy ending nung mga target nilang clients. Dahil mga lalaki ang nagmamasahe dyan. Lalaki nagmamasahe at ang parokyano, lalaki din. Lalaki rin. Yun. Kaya nga puro lalaki ang di ba? Ang tinatamaan. Ang tinamaan ng Mpox. So yun.
Alas 6:47 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Inalawig ng LTO ang deadline sa paggamit ng improvised at temporary plates para sa mga may-ari ng sasakyan hanggang sa katapusan ng taon. Ito ang tugon ni LTO Chief Acer Vigor Mendoza II sa gitna ng mga kahilingan at alalahanin sa pagkakaroon ng mga plaka. Sa halip na September 1, pinalawig ang deadline hanggang December 31, ngunit ang mga may-ari ng sasakyan na nakakuha na ng proper plates ay dapat na itong ikabit. Yun. Ipaaresto ng Quad Committee ng Kamara si dating PCSO General Manager Royina Garma kung hindi pa rin ito sisipot sa pagdinig ng komite bukas September 3. Ayon kay Congressman Ace Barbers, lead chairman ng Quad Committee, naglabas na sila ng subpoena laban kay dating PCSO chairman at retired Police Colonel Royina Garma na isinasangkot ng mga testigo sa pagpaslang sa 3 Chinese drug lord sa Davao Prison and Penal Farm nung siya ay nasa CIDG sa Davao. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Ito na yung iniintay mo, engineer, na balita. Huli sa akto ni Mister ang kanyang misis at lover nitong sikyo habang nagtatalik sa loob ng guardhouse sa binabantayan nitong farm sa Lipa City, Batangas. Naharap ang misis na si alias Jenny at security guard na si Leonil Seplo. Sa guardhouse yan, ha? Sa guardhouse to. Sa mga kasong adultery at paglabag sa Republic Act 10591. Ayon sa report, hinahanap. Natawa ka rin sa boses mo. At bakit si Engineer Tony Nanggel ang tinuro mo? Nakihintay niyan. kasi medyo napaigtad siya kanina eh. Meron pa palang ganito. Meron palang mga ganitong nangyayari na pag iniwanan mo sa farm. Sa farm, ano? Sa guardhouse. Alawak-lawak nung farm. Sa guardhouse. Ayon sa report, hinahanap ng 28 anyos na mister na si alias Herbert, ang misis. Si Herbert? Si Herbert. Dahil alas 10 na ng gabi ay wala pa ito sa bahay hanggang sa makarating siya ng farm sa barangay San Francisco. Nang may marinig siyang tila boses ng kanyang misis na umuungol. Aba, Mario. Mother, ganun ba talaga? Mother, ganun ba talaga pagkakasabi? Para tayong nagbabasa ng Serex. Amir. So naarinig daw siya ng tila boses ng kanyang misis. So na kilala niya. Pagbutihin mo kung Bachero, nakikinig na mabuti si Het. At sabi ni Het, wala mo ng komersyal. So siyempre boses ng misis niyan. Alam niya. Parang, kahit nga ubo lang, o tikim lang ng kakilala mo, alam mo na eh. Parang misis ko yun. Kaya lang, yung boses ng misis niya, umuungol. Dahil dito, sinipa ni Herbert ang pinto. Aba, parang sa pelikula, ano? At tumambad sa kanya ang misis na hubot-hubad. Naku po. At nakapatong sa sikyo. At nagtatali. Yung nakapatong si misis. Nilinaw mo pa. Nilinaw mo kasi, pa. Iniisip ko kasi. Yun. Si mother tuloy napapatingal. Ang bihira naman itong balita na to. Ano ba yan? Sino ba nasimulat niyan? Si mother. Akalayatin ni mother para sa Tita M's to. Tita M's show eh. Magazine show to. Ang bihira. Agad humingi ng tulong ang mister sa mga barangay tanod at inaresto si Seplo na tinangkapang manlaban at nanutok ng baril. Hindi tumawag ng barangay. Hindi niya kaya kasi siyempre si Q yun eh. May baril. May baril yun eh. Kaya humingi ng resback. Nadagdagan ang kaso ng sikyo dahil walang lisensya o anumang dokumento ang nakumpiska sa kanyang baril na Armscore 12 gauge shotgun. May part 2 ba ito, mother? May karugtong pa ba yan? Halimbawa, detalye na yung misis ba doon nagtatrabaho sa farm? Ganon. Doon ba sila, kapwa ba sila? Yun. Paano ba sila nagkakilala? Ay, ACS Balita. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. RH number. Tony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's move and gay and get it on. Oy, sa Nueva Ecija din daw walang pasok, kumbachero. Nueva Ecija. Meron nga. May declaration na rin dyan kanina. Dahil sa talagang walang pasok ngayon, gawa nung ngayon po ang unang sigaw ng Nueva Ecija commemoration. Ganun ba? Walang pasok sa Nueva Ecija. Sabi ng mga hindi, wala kami mga ano dyan. Kanina pa kami nagbabalita tungkol sa bagyo, sa baha, tungkol sa suspension of classes. Pero mas tumaas ang interest doon sa misis na nahuli sa guardhouse. Nagtatanong si Gregorio Cabigaw kung may part 2. Yung detalyado daw, mother. Yan. Abangan daw ninyo sa Tita M's title nun. Tapos si Ohenso D, sabi niya, ulitin mo nga sa simula, Katunying. Pinapaulit pa from the top. Mario Joseph, kayo talaga, no? Mas pinag-interesan nyo yun. Si Vic Lima, napabangon sa higaan si Vic Lima eh. Pero si Engineer Tony Nanggel, sabi niya, napainit at napasaya nyo ang maulan at malamig na umaga dito sa atin sa Nueva Ecija. Pinainit Kaselo Lagmay, kumusta ka ba dyan? Tita M's Magazine. Ayan. Alas 2 ng madaling araw. 2 to 4 a.m. Ayan. Every Saturday. Yan. Abangan ninyo yan. Abangan daw ninyo ang buong kwento, ang buong salaysay. Yung detalyado yan. Detalyado. Mario Joseph, pati posisyon idinitali ni Mother Iba talaga to si Mother. You're an expert. Happy birthday kay General Sidney Villaflor. General Sidney Villaflor, happy birthday. Paring Hat, take it away. Metro Manila ngayon. 7:02 ang ating oras. Tuloy-tuloy po itong mga pagulan at ang sabi ho ng Pag-asa, inuulit natin, na inaasahan ng malalakas na pagulan dito rin sa Metro Manila na maaaring magdala ng mga pagbaha tulad doon ng naranasan na dyan sa Bicol Region. Ang buong Luzon na yata ito, lumampas pa ng Mindanao no? Tama, practically buong Luzon ay apektado nito pong bagyong si Enteng. Marami daw hong dalang ulan ito at mabagal ang andar. Walang masyadong hangin na dala pero tubig ang dala niya. Kaya doon sa mga bahaing lugar, alam nyo na ang SOP, ang mga kailangan ninyong gawin. Pero kahit na suspendido na ang klase sa lahat ng antas, public and private sa Metro Manila at mga karating na lalawigan, diyan sa Bulacan pati ang office, government office. Walang pasok. Wala na rin pasok. Meron tayong papapanood mamaya dahil tuloy ho ang Appropriations Committee hearing ng Kongreso. At kanilang isasalang ang Department of Education. Inaasahan daw na gigisahin ang mga opisyal ng DepEd kaugnay sa hinihingi nitong budget para sa 2025 at kung paano ginastos ang nakaraang budget. Kabilang daw sa yung utilization di ba? Kabilang daw sa uuriratin ay yung kung paano ginastos ang bilyong pisong pondo ng DepEd sa ilalim ng pamumuno pa ni Vice President Sara Duterte. Ayun. Meron daw yung mga pondong ginamit para sa pagbili ng libro at pa dito sa pagkain, kumbatsero, yung feeding program ng DepEd. Ang dami daw palang hindi nagamit na pondo ron. Sayang naman ang daming naghahanap ng
feeding program para sa mga estudyante. Actually, kumbachero, hindi lang sa DepEd. Yung tama ka dun sa sinasite mo lagi na ehemplo yung kay Senator Cynthia Villar. Hihingi kayo ng budget tapos hindi nyo naman gagastusin. Tapos kayo, hihingi ka na naman, naghihingi ka pa na increase. Totoo yun. Kulang na sabihin ni Senator Cynthia Villar, kukutusan kita Talaga. Parang ganun no? Ganun nga yun bakit ka hihingi ng pondo, hindi mo naman pala alam kung paano gagamitin. Hindi alam paano gamitin. Sa susunod, hindi ka nabibigyan. Yun ang problema. So ang problema doon ay competence or competence or efficiency. Efficiency, Yung talaga. question doon. Samantala, may baha na ba? Metro Manila ngayon. Dito sa Maynila, RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Wala pa namang pagbaha sa ilang lugar sa Maynila, Jerry, Anthony. Dito sa pagginawa kong pag-ikot. At sa ngayon, nandito ako sa Baseco Compound na Port Area, Manila. Malalakas ang paghampas. Ay, sus Mariosep, ang lakas nga pala, no? Ito, yung tubig galing sa dagat ay pumapasok na. Sa gilid kung papunta ka ng Baseco Beach. At malakas. Ang lakas, malakas. Yung hangin. At may mga nakatira dito, Katonyeng Jerry, sa may area sa may gilid dito, yung mga bahay na nakatayo na nasa ibabaw ng dagat. Ito yung monitor natin. Saan parte yan ng, ano ba ito? Ross Boulevard ba ito? Hindi, sa Baseco. Baseco Beach. Baseco Compound. At ang lakas, ano? Kung papunta ka ng Baseco Beach, itong yung mga residente na nakatira dito sa yung bahay nila ay nakapatol na sa dagat sa gilid ay nagdiligan, umalis na yung iba dahil sa malakas nga yung hangin at malakas yung alon na nararanasan ngayon dito. Sa area naman ng Isla Puting Bato, kausap ko kanina si Chairman Anthony Igos, ang chairman dyan sa naturang lugar, na nakaantabay kanila mga purok leader in case o sakaling lumakas yung mga pagbusang ulan. Sa ngayon, lumalakas na rin dahil sa bagyong Enteng ay nakahanda naman yung kanilang mga purok leader para mailigas yung mga residenteng nasa tabi mismo yung ng mga dagat. Boy, yung mga nakita kong mga bangka nila, ano yun, talagang pababayaan lang na nandun sa gilid. Kung parang tatangayin na ng alon. Pababayaan mo ko bang masaya na lang. Pagka inatos na papalayo dito yan, siyempre wala na yan. Alaala na lang yan. Wala na to. At lumalakas sa mga sumandaling ito, pati yung hangin. Pati hangin, oo nga, ano. Sana kami dito sa may area ng Baseco Beach, dito pa lamang, hindi na kami makapunta doon dahil sa medyo may baha na nagaling sa mismo dagat. Malalakas yung hampas Oo. Saka wag ka nang wag ka nang sisigida diyan. Okay naman na yung mga kuha mo na yan, Kuya Boy. Oo, tumabi na kami. Dito na kami sa may Baseco Residences, sa may gilid nitong Baseco Residences. Yan yung ginagawa natin pag-monitor ngayon dito sa kaugnay sa Bagyong Enteng. Talagang napakalakas na rin ng pagbuhos ng ulan sa mga sumandaling ito. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, RH29 Boy Gonzales. Metro Manila ngayon. Sa mga nagtatanong kung kumusta ba sa Quezon City, andon ang pamangkin ni Boy Gonzales, si RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, 20 minuto mahigit lang nararanasan itong malakas na puhos ng pag-ulan ngayong oras na ito. Dito sa lungsod ng Quezon. Ang nakikita ninyo dito sa screen ng inyong telebisyon ay ang flash na nararanasan ngayong oras na ito. Dito sa eastbound ng Commonwealth Avenue o yung patungo ng Fairview. Ito dito, Jerry Anthony, dito sa may pinakabukana o pinaka-entrada. Sa UP. Mismo dito sa pinaka-entrada mismo ng University of the Philippines Diliman Campus. Bumubulwak. Saan galing yung tubig, Val? Kung saan galing yung may creek bang malapit diyan?
Hindi, galing dun sa drainage system. Drainage Anthony. mismo, umapaw. Oo, sa drainage mismo. Kaya dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbaha dito sa lugar na ito dahil literal na pumupulwak yung tubig baha dito sa mga drainage sa lugar na ito, maging dun sa drainage dito sa eastbound ng Pilcoa o yung patungo naman ng Quezon Memorial Circle. May dalawang biker na nga kaming nakita, Jerry Anthony, na sumemplang dito sa bahagi nito ng Commonwealth Avenue dahil hindi nakikita ng driver yung mga putas at maging yung pressure ng tubig na nanggagaling doon sa drainage kaya malakas din. Kaya yung mga biker, katulad dito, daming biker na dumadaan dito, hindi natin malaman kung ang mga ito'y papasok lang kanilang trabaho. Dalawa na yung nakita namin sumemplang dito. At sa ngayon nakakaranas ng bahagyang pagbagal sa tali ng mga sasakyan sa kabilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Kahit pala ganitong malakas ang ulan, may baha pa nga dyan, may zipper lane pa rin, ano? Correct, oo. Ito yung zipper lane na nakalatag dito sa Commonwealth. O yung galing ng Quezon Memorial Circle patungo ng Fairview. Oo, umiiral yan. Araw-araw yan hanggang alas 10 ng umaga ito Itong pinairal na ito kapag rush hour, ngayon may pasok naman yung mga trabaho. opisina. Oo, sa trabaho. Kaya umiiral pa rin itong zipper lane na ito. Pero yung mga may pasok sa eskwelahan, sila yung wala nang pasok ngayon dito sa bahagi ng Quezon City, maging doon sa iba pang mga area. Mabagal yung daloy ng trapiko dito sa kabilang bahagi, yung galing ng Fairview patungo ng Quezon Memorial Circle. Habang sa kapa naman ng EDSA Quezon City, nakakaranas din ng pagbagal sa usad ng mga sasakyan. Dumaan kami kanina dyan sa may EDSA patungo ng yung EDSA Cubao patungo dyan sa bahagi ng Makati ay bumper to bumper yung daloy ng mga sasakyan. Sa ngayon ay wala pa namang malalim na baha sa bahagi ng G. Araneta, pero kapag nagpatuloy ang ganitong kalakas na push ng ulan ay siguradong magdudulot na naman ng malalim na baha sa mabababang mga lugar, hindi lamang dito sa Quezon City kundi maging sa iba pang mga lugar dito sa Metro Manila. Sitwasyon mula rito sa kapan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako naman, Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! At sa ating mga RH reporters, antabayan po ang mga situational report. Mga RH reporters natin, yung mga piloto ninyo, mag-iingat din kayo. Wag pupwesto, hindi nyo kailangang pumwesto dun sa May iba kasi tinatali pa katawan sa sa poste. Sa poste para hindi lang tangayin at para makapag-report. Para makapag-report. Hindi nyo naman kailangan gawin yun. Basta mag-ingat din kayo para makapaghatid ng wastong balita sa ating mga kababayan. Alas 7:13 ang ating oras. Antabayan pa rin ang ating mga pangunahing balita. This time check is brought. Siyempre, sinalubong ng taas presyo ng LPG. Halos pisong oil price hike kasado na bukas. Office of the Vice President tinangkang pigilan ang COA report na naglalaman kung paano ginastos ni VP Sara ang kanyang confidential fund. 3 patay kabilang ang 2 pulis nang makipagbarilan sa isang abogado sa Tagaytay. Hotel sa Cebu ni raid mahigit sa 100 dayuhan na rescue sa scam hub. Pagbiyahe ng baboy mula sa lugar na apektado ng ASF, pinayagan na ng DA. Lumakas pa pero bumagal ang Tropical Storm Enteng habang nasa karagatan ng Vinzons, Camarines Norte. Sa pinakahuling update ng Pag-asa, taglay na ng bagyong Enteng ang lakas ng hangin ang maabot sa 75 km bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin 90 km per hour. Mabagal na kumikilos ang bagyo 10 km per hour patungo sa direksyon Kanlurang, Hilagang Kanluran. 8 lugar ang nakataas sa Tropical Wind Signal number 2, kabilang ang northern o northeastern portion ng Camarines Sur, northeastern portion ng Cam Norte, eastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, Pulilio Islands, northern portions ng Aurora, eastern portion ng Quirino, at maging ang eastern portion ng Kalinga.
Kinansila na ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong Metro Manila ngayong araw. Base ito sa inilabas na anunsyo ng Presidential Communications Office sa gitna ng pananalasa ng Tropical Storm Enteng sa Luzon at Visayas. Una nang nagdeklara ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa mga lalawigan ng Bulacan. Buong Bulacan to, kumbachero, no? Buong Bulacan. Gayun din po sa Angeles at San Fernando, Pampanga, wala rin pong pasok sa buong Nueva Ecija. Bukod nga po yan sa mga pagulan, dahil din po sa Nueva Ecija Day po ngayon. Sa Region 4A, walang pasok sa buong Batangas, Cavite, Rizal, Quezon at Laguna. Sa Region 5 ay walang pasok sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon City at sa San Pascual, Masbate. Walang pasok sa Sibalom, Antique. Sa Region 8 ay walang pasok sa buong Northern Samar. At wala rin pong pasok sa Region 12 sa Kidapawan, Cotabato. Alas 7:19 ang ating oras. Mas mataas na presyo ng LPG ang sumalubong sa mga consumer sa unang araw ng Setyembre. Ito ay katlong sunod na buwan na tumaas ang presyo ng cooking gas. Batay sa magkakahiwalay na advisories ng Petron, Solane at Clean Fuel, ang mga sumusunod ang itinaas ng presyo ng LPG na naging epektibo kahapon September 1. Ang Petron Gasol, 55 centavos kada kilo. Ang Solane LPG ay 55 centavos din, samantalang ang Clean Fuel Auto LPG ay 25 centavos. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong adjustment sa presyo ng LPG ay bunga ng pagsipa ng contract price nito sa pandaigdigang merkado. Alas 7:20 ng umaga, pinayagan na ng Department of Agriculture ang pagtransport ng mga baboy mula sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever o ASF. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., iti para maiwasan ang kakulangan ng supply ng baboy sa gitna ng inaasahang pagtaas ng demand nito sa holiday. Inaprubahan ng kalihim ang nasabing hakbang matapos magpetisyon ang Regional Agricultural and Fishery Council ng Region 4A, mga provincial veterinarians ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ilalim ng bagong circular, ang pagtransport ng mga baboy sa labas ng 500 meters hanggang 1 kilometer radius mula sa ASF-infected areas ay pwedeng payagan basta mapapatunayang malusog at negatibo ang mga ito sa ASF. So may testing na gagawin, kumbachero. Meron, no? Hindi basta-basta pwedeng ibiyahe. At hindi random ang testing. Bawat ibabiyahe. Oo. Kailangan din na ang mga baboy ay direktang dalhin sa lugar kung saan ito dineklarang dadalhin at dapat na agarang makatay ang lahat ng mga ito sa loob ng 24 oras pagdating sa katayan. Alas 7:22 ang ating oras, nasagip ng mga otoridad ang mahigit sa 100 dayuhan sa ginawang pagsalakay sa Pogo Hub sa isang resort sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa pinagsanib na operasyon ng PAOK, NBI, Bureau of Immigration, IACAT at DSWD, 162 dayuhan na nadiskubring nagtatrabaho sa Pogo na umano'y sangkot sa scamming activities. Teka muna, bakit nasagip? Kapag sinabi mo nasagip, mga biktima sila. Pero kapag kasama sa scamming activities, dapat yan, pinusasang kagad dapat yan. Huli rin itong mga to. Lalo na't mga foreigners na nagpupunta rito para maging part ng scamming activities. Kabilang daw po dito sa mga dayuhan ang 83 Chinese, 70 Indonesians, 6 na Burmese, 1 Malaysian at 2 Taiwanese. Tingnan mo nga naman, ano. Mayroon din 5 Pilipino na tumatayong administrators o managers sa Pogo na nasa loob ng Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus. Yan ho dyan sa Lapu-Lapu City. Sinabi ni PAOK spokesperson Attorney Winston Casio na dating mga nagtatrabaho sa na-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Bakit nailigtas? Anong na-rescue? Hindi dapat rescue yan. Dapat nagpapalipat-lipat lang eh. Hindi lang yung mga dayuhan kumbachero, pati mga Pilipino na rin. Kasama na sila dyan. Na nagpapalipat-lipat lang sa puguan. Alam nilang illegal ang ginagawa, pero nagtatrabaho sila ron. Susumbong ko kayo kay Beekeeper. Napanood nyo ba yon? Jason Statham. Kay Jason Statham, pinapasabog
pasabog yung mga scammer, mga pogo hub, mga hub ng mga scammer. Alas 7:23 ng umaga, patay ang 2 pulis at isang abogado sa isang engkwentro sa Barangay Maitim, 2nd Central, Tagaytay City. Kinilala ang mga nasawing opisyal. Ito, mga opisyal pa ng pulis to. Sina Police Captain Adrian Binalay ng CIDG NCR. Kapitan. At Police Captain Tomas Bataraw Jr. Parehong opisyal, kumbachero. Batay sa investigasyon, nagtungo ang 2 pulis sa Prime Peak Subdivision para bumili ng lupa. Pero pagpasok sa subdivision, bigla na lang silang pinaputukan ng suspect na kinilalang si Alias Santos na isang abogado. Nagkapalitan ng putok at tinamaan ng 2 pulis pati ang suspect na abogado na siya ring namatay sa insidente. Isinugod pa sa ospital ang 2 pulis pero kalaunan ay binawian din ang buhay. Sa ngayon ay gumugulong pa ang malalimang investigasyon sa naturang insidente. 2 pulis, captain at isang abogado. Sila yung nagbarilan. Ayun daw 2 pulis ay nandoon para tumingin ng lupa, bumili ng lupa. Mario Joseph, siguro hindi nakahanda yung 2 pulis. Kung bigla na lang silang pinutukan Naku. Alam nga natin, susunod pang mga detalye dyan. Sa ibang balita, sinubukan umanong pigilan ni Vice President Sara Duterte ang Commission on Audit na magsumiti sa Kongreso ng audit report na nagpapakita ng sablay na paggastos sa confidential funds ng Office of the President o Vice President noong 2022. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, ang pagtatangka ng OVP na harangin ang COA report ay isang malinaw na kaso ng suppression para pagtakpan ang maling paggamit ng kaban ng bayan. Tanong ni Luistro, ano kaya ang kinatatakot ng pangalawang Pangulo at bakit nais niyang harangin ang audit report ng COA? Katwiran naman dito ng OVP, ang paglabas daw ng COA audit report ay labag sa constitutional principle of separation of powers at ang right to due process ng OVP. Alas 7:26 ng umaga, hindi po ipo-pull out ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal sa kabila ng natamong pinsala mula sa pagbangga ng China Coast Guard. Sinabi sa DCRH ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na posible pang magdagdag ang Pilipinas ng puwersa o barko sa bahura. Kumbinsido si Tariela na sinasadya ng China ang pambabangga at pangaharas sa Pilipinas upang masira ang ating mga barko at tuluyan nitong umalis sa West Philippine Sea. Gayunman, nilinaw niyang walang plano ang pamahalaan na intensyonal na isadsad sa Sabina Shoal ang pinakamalaki at pinakamahal na barko ng Coast Guard. Wala naman daw na apektuhan when it comes to their operational equipment, the propulsion system, the main engine. But what has only the damages that it only incurred are related to the structural integrity ng barko, Kaya ng pagkabutas dun sa port side niya, and then some damages dun sa physical structure niya. But the commanding officer was certain enough to say na all of this incurred damages cannot compel Teresa Magbanwa to withdraw sa Escoda Shoal, sir. Ang tinig ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Susunod! Tito Bo! Update pa rin tayo sa bagyong Enteng. Diyan daw po sa Cebu ay merong 2 patay dahil sa landslide, dala ng epekto ng bagyong Enteng. At syempre mga situation reports ng ating mga RH reporters. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:27. Number 1. Ating mahilig mag-travel. Ayun, naman, kumbachero. Alam mo naman, ang pagta-travel ay hindi lang para mag-enjoy, kundi para matuto. Ayan, oo. Tama. Sa The Great Travel Sale, kung BDO credit o debit card ang gamit mo, pwede kang mag-avail ng special discounts sa airfare at accommodations. Aba. At hindi lang yan. May buy now, pay later deal pa sila. Aba. Napaka-convenient, lalo na sa mga gustong mag-travel agad pero gustong hati-hatiin ang bayad. Wow, astig talaga, Tapos may special promos pa sila, di ba? Siyempre,
May mga exclusive promos pa sa mga selected merchants kapag BDO card ang gamit mo. Kaya kung wala ka pang BDO card o debit card, nakaw, mag-apply ka na. Sulitin na natin ang pag-travel. Talagang napaka-exclusive. Yan ang BDO, the card that gives you more. Yan. Ayun. Mantala po naman. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:30 na. Tuloy ang mga pangunahing balita. 2 katao na ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pagguho ng lupa sa Cebu City epekto ng bagyong Enteng. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasawi ang 17 anyos na si Jimaima Ibunya nang madaganan ng isang riprap wall sa Barangay Tisa. Pero 7 oras lang ang lumipas matapos ang naunang insidente, nagkaroon din ng pagguho ng riprap at nasawi naman ang isang 26 anyos na si Claire Dosdos sa bahagi naman ng Barangay San Jose, North District. Maliban kay Dosdos, sugatan din sa insidente ang 4 pang individual, kabilang isang 6 na taong gulang, 4 na taong gulang at isang 6 na buwang sanggol. Kasalukuyang nasa ospital ang mga sugatan. Sa Davao, sabi ni Peng Alinio, napakainit daw ngayon. Mainit daw. Tingnan mo nga naman ano. Sabang tayo dito ay binabagyo. Binabagyo. Sila doon kumusta na ba yung search kay Pastor Apollo Kibuloy? Dapat magtuloy-tuloy dahil wala maganda naman pala ang panahon doon. Magandang panahon. Pero kung ba yan, kumbatsero, only time ba yan? Wala bang deadline dyan? Wala bang sasabihin ng gobyerno? Ang PNP. O kung wala naman pala Oo, wala, talaga. umami na tayo, wala pala Kung wala talaga doon. Oo. Kaysa sa libu-libong pulis ang inuubos natin ng oras doon sa lugar lang talaga, na yun. ang dami pang ibang pwedeng trabahuhin yung mga pulis. Kaya yung sinabi ni VP Sara kahapon, na-interview siya kahapon anniversary pala ng KOJC kahapon. Oo. Sabi po ni VP Sara, malamang wala na dyan yan. Wala na sa malamang nasingitan ng umalis nung may nakita akong picture nakasuot police. Ganun. Baka daw nung panahon na nag-hearing si Ontiveros nakatalilis na. Parang si Alice Guo, di ba? Kung si Alice Guo ay may kakayahang makasibat ng ganun, lalo na itong si Pastor Kibuloy. Sabi nga sa dami ng resources at sa dami ng kilala. Oo. Sabi nga ni BP Sara, tanong nyo kung nasaan. Nasa heaven. Kanina na-interview ni Kong Angel si former speaker Pantaleon Alvarez. Sabi niya, nasa heaven daw. Nasa kanan daw. Nasa kaliwa. Nasa kaliwa daw. Nasa kaliwa naman. Nasa kaliwa na. Sabi ko, medyo kinakabahan na ako dun 7:33 ng umaga. Doon po sa mga nagtatanong sa yung nangungulit sa atin kung may pasok ba sa gobyerno o wala. Kung kayo po'y empleyado ng gobyerno at baha sa lugar nyo, wag na kayong pumasok. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Wag nyong isasakripisyo ang inyong kalusugan at safety. At baka kung baha din doon sa paligid ng City Hall. Paligid ng munisipyo. Napapasukan ninyo. Pero wala pong declaration. Walang declaration. From Malacanang. Ang meron lang ay Bulacan. Kasama ho ang government work sa Bulacan na walang pasok. Walang pasok. Ulitin natin sa Metro Manila ay mga estudyante lang ang walang pasok. Walang deklarasyon na walang pasok sa government offices. Kung ikaw ay empleyado, kahit nga sa pribado, kumbatsero Kung ikaw ay empleyado ng gobyerno o ng pribadong sektor at delikado at bahain sa lugar ninyo, kaibigan, wag ka na pumasok. Ayan, okay. Sa Melbourne, Australia, sabi ni Ma'am Yolanda Jones, umuulan din daw. Malakas din daw ang hampas ng hangin. Ganun? At umuulan. Tingnan mo nga naman. Pero hindi ho si Enteng yun. Ibang lugar ho yan. Diyan sa Melbourne, Australia. Baka ang pangalan ng bagyo dyan, Enter. Si Enter. Vincent siguro, Vincent. Vicente. Eto na. Metro Manila ngayon. Nako, dyan daw sa Alabang sa Pote Road may mga tumitirik ng sasakyan. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle. Jerry, katuning ilang sasakyan na nga sa kahabaan itong Zapote Road dito sa Las Piñas City
yung tumitirik dahil sa bahang dala ng bagyong Enteng. Kabilang dito sa naabutan nating tumirik itong isang minibus na makikita ninyo sa aking likuran at ilang mga motorsiklo pa rito sa lugar. Passable pa naman itong kalsada. Ayan, pero yung ilang motorista itinutulak na yung kanilang mga sasakyan. Kanina naman nagmistulang dagat na kulay tsokolate yung kabaan ng Zapote Junction kung saan may mga sumasakay na sa bangkang computers. Doon naman sa bahagi ng Zapote Road. Ano yung tumirik na yon, Giselle? E-jeepney ba yan? Isang minibus, parang minibus yan, Jerry. Tapos sa likod niyan, kanina, meron ding ilang mga motor na tumirik dyan, Jerry. Ano ba yan, pamasahero? Pamasahero yung minibus? Wala naman tayong nakitang mga pasahero kanina dyan na lulusong dyan. Jerry, siguro bago pa tayo dumating ay mga nakababa na rin. Huwag mo na raw lalapitan at baka mabasa ka pa, Giselle. Mga nag-aalala sa'yo, baka mabasa ka. Tinatangay lang ako ng hangin kasi dito masyadong malakas yung bugso ng hangin dito. Yung payong natin kanina nakailang baliktad na. Dapat nagpakuha ka ng video habang tinatangay ng hangin yung buhok mo. Tapos pati yung payong. Tapos ngayon ilalagay mo sa prova after 10 years from now ipapadala may ano tawag yun? Flashback Monday. Flashback Monday. Makita mo, sabihin mo naalala ko 10 years ago nagko-cover ako. Ito ang lakas ng bagyong pangalan Enteng the Dragon. Enteng the Dragon, no? Wala ko video diyan. Jerry, muntik na akong matangay kanina eh. Talaga. Pumulot ka ng mga ilang piraso ng bato dyan sa bulsa mo muna. Kung pabigat. Pero teka muna, ba't tumirik yun eh? Ang daming motor na dumadaan, Oo, Jerry, kasi kanina doon sa may mga pinanggalingan na rin nilang area. Itong nakikita ninyo na yan, na sa lagay na yan, humupa na yan. Medyo humupa pa yan. Jerry, oo. Yung bahagi ng Zapote Junction, Jerry, meron doon mataas-taas na gasoline station. Inabot yon ng tubig baha kanina. Bagamat ngayon, yung kabuuan ng area na yun, kumakalma na, bumababa na yung tubig baha at nakadaraan na rin yung mga motorista. Kanina nga, maski yung jeep, nangangalahati yung tubig baha. Inaabot din sila sa loob at hindi nakakadaan. Grabe pala, bilis. Oo. Doon sa Jerry Katunying sa bahagi ng Zapote Road, Corner Dalaba Road, wala na rin galawan. Yung mga sasakyan, meron nga rin tayong naabutan kanina na maraming mga stranded na mananakay. Pupuhos na yon yung malakas na ulan dito sa Las Piñas sa sabay ng pagbayo ng malakas na hangin. Kanina lang dalawang magkasunod na putok na sinasabing nagmula doon sa ilang linya ng kuryente. Dito yung pumutok. Live dito mula sa Las Piñas City, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Thank you, Giselle. Sa Laguna daw, sabi ni Kuya Jerry Labasan, magdamag nga din daw ang ulan doon. Oo nga. Nakatakot yung mga ganyan eh. Doktora Jessica D, magandang morning. Jessica D, si Jen daw ay doktor na. Tingnan mo nga naman, congratulations. May dalawa ka ng doktor. At happy 28th birthday kay Oriel Jeremiah Apale. Apale. Uriel Jeremiah. Ayan, from Tony Lynn and Bowery Apale. At happy birthday din kina Mark Malabanan. Maulan ng birthday mo, Mike. At kay Jojo Lorito. Maganda negosyo niyang si Mark. Siyempre. Tahimik lang yan eh. Pagka kinontak mo yan, andyan agad. Si Mark Malabanan. May dalang host. Kuya Mel Magno, ayos ba yung promotion natin? Engineer Magiting Cruz, ingat po sa pagbibiyahe dyan sa Bohol at magandang morning din kay Ate Monchet Laranyo. Ate Monchet. Nakikinig pala sa atin ng mga taga Department of Agriculture. Kumusta ba si Kuyang Chris? Si Kuya Chris. Happy birthday daw kay... Napakagaling sumayaw. Totoo ba? Oo. Magaling pala sumayaw. Walang panama si Monchet eh. Ganun. Happy birthday kay Wawi Pagkalinawan. Happy birthday. Si Ate Mikmik, nako, stranded. Si Ate Mikmik Roque. Stranded na raw dyan sa may Mapayapa Village. Taas ng tubig. Sa Quezon City. Oo. Sa may FEU. Oo, doon sa may bahay ni Joel Rezubel. Sa bahay ni Alex Santos. Magkapit bahay pala sila. Oo, magkalapit.
Nako, Mapayapa Village, tama. May parting lumulubog dyan. Stranded daw si Ate Mikmik Roque. Walang suspension ng trabaho sa gobyerno, Ate Mikmik. Wala. Tuloy. Pero kung stranded ka, hindi ka naman makakatawid, mauna naman ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. Ayan, Si Nesty ay nanonood sa Montreal. Sa Canada ba to? Malakas din daw ang ulan doon sa Montreal, kumbachero. Hindi naman dahil kay Enteng yan. Kung hindi sa naman siguro. Canada na yan. Kung Montreal, malamang French-speaking ang bagyo dyan. Samantala, ang Marikina Rivers, tingnan natin ang sitwasyon. RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, bago dun sa Marikina River na wala pa naman sa first alarm, nadaanan natin ito sa Pasig City, dahil sa lakas ng hangin, dala ng bagyong Enteng ngayong umaga. Nasira na itong tolda ng billboard, Jerry at Anthony, dito sa may C5, bagong ilog flyover. Delikado ito para sa mga kababayan nating motorista at yung mga mamamalengke dahil dito lamang ito sa ibabaw ng Talapa, palengke ng bagong ilog sa Pasig City. Laki. Ang laki niyan. Napakalaking billboard nito. Yung ibang mga billboard sa tabi niya, impact pa naman. Itong particular natin na abutan ay tingin natin dito nasira lamang talaga ito dahil mismo lang hindi naman ito tiniklop dapat diba kapag ganyang may bagyo, tinitiklop yan yung mga ganyan? Correct. At saka pagkakatiklop yan, yung mga katabi niya, hindi rin naman nakatiklop. So tingin natin parang nasira ito at alanganin yung pagkakalaylay. Delikado yan, delikado. Oo, at saka sa ibabaw kasi ng palengke, Anthony at Jerry, so yung mga kababayan natin, marahil yung mga nasa residential area, baka madisgrasya, mabagsakan ito, bukod pa doon sa mga motorista. Itong nasirang billboard ay nandito sa northbound lane ng C5 Bagong Ilog, kaya panawagan natin sa LGU ng Pasig o kundi man sa MMDA, ayusin na muna ito at makaabala o makadisgrasya pa sa mga susunod na oras. Samantala, nananatili nga sa mahigit 13 meters itong monitoring ng Rescue 161 ng Marikina dito sa Marikina River. Wala pa ito doon sa unang alarma na 15 metro. Doon naman sa ibang syudad dito sa Eastern Metro Manila, nakapwesto na yung mga kagamitan ng Mandaluyong at San Juan City, partikular na yung kanilang mga bangka at rescue boat na naabot na natin ng DZRH News sa ating pag-ikot. Nandiyan na sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong at kahaba ng M. Domingo Boulevard sa may San Juan City, kasama ng mga truck ng bumbero, ambulansya at mga rescue vehicles. Inilagay ito ng CDRRMO ng mga nabanggit na syudad sa mga lugar na karaniwan agad-agad na binabaha punsod ng malakas na pagulan. Pero so far, wala pa naman tayong naabot na matinding pagbaha. Pati na rin sa monitoring ng MMDA ay wala pa sa mga pangunahing lansangan maliban sa Alabang Zapote Road. Ito sa Edniel Parosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Kumusta kaya yung Tulyahan River? Maraming mga barangay sa paligid ng Tulyahan River. RH23, Edwin Duque. Come in, Edwin! Katunying, malakas na hangin yung naranasan natin sa mga oras dito sa may bahagi ng Camaraba. At itong tubig, itong level ng tubig sa Tulyahan River ngayon ay bagya ng tumataas. At palatandaang galing ito sa bahagi ng Quezon City dahil doon sa lakas ng ulan na dulot itong bagyong si Enteng. Pero hindi ganoon kasing lakas itong magdamag dahil mas malakas yung hangin. Itong aming binabayan na itong aming harapan ay nakita natin itong dalandanan at itong mismong stoplight ay bahagya ng tumatas yung tubig. Kumpara nung nakarang bagyo, kapag ganitong oras at magdamag yung pagulan, halos hindi na madaanan ito. Pero ngayon ay lampas sakong pa lang yung tubig. Pero palatandaan tumatas ito dahil ngayong alas 10 ng umaga ay high tide na merong 1.7 level taas ng tubig sa Manila Bay na posibleng ito rin ang maging dahilan ng pagbasa sa ibang lugar lalo na rito sa bahagi ng Malabon dahil itong Concepcion kanina nating dinaanan ang Arellano Street, ang Pangulo Road, boundary ng Valenzuela at Ubando, Bulacan ay baha pa rin dahil nung magdamag na pagulan. Sa ngayon, hindi ganun kalakas ang ulan pero tuloy-tuloy, pero may dalang lakas na hambalos ng hangin dito sa bahagi ng Camaraba. Yan, tingnan din walang Camaraba, ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon.
Sa QC, nako may puno, may malaking sanga ng pungo na nabali at nakahadbalang sa Quezon Avenue, RH5. Val Gonzales, Kamil Val. Dalawang malalakas na pagsabog muna dito sa kawat ng kuryente, Jerry at Anthony. Ang narinig nitong mga tumaraan at maging itong mga traffic enforcer ng Quezon City Transport and Traffic Management bago bumagsak itong sanga nitong malaking puno rito. Kaya naman apektado itong eastbound ng Quezon Avenue, yung galing ng Welcome Rotonda patungo dyan sa bahagi ng Quezon Memorial Circle. Kung makikita ninyo sa aking likuran, Jerry Anthony. Sige nga, patingin. Kaya nagtutulong-tulong na itong mga tauhan ng DPWH sa NCR ang mga tauhan. Malamang nandiyan si Director Lori Malaluan. Laging nandun. Andiyan ba si Director? Si RD? Wala, hindi ko nakita si pag na director ng DPWH sa NCR. At dumating na rin dito ng crane para tuluyan ng matrim yung mga puno. Saan tapat yan? Saang banda ng Quezon Avenue uli, Val? Sa malapit? Kahabaan ng Quezon Avenue, kanto ng Scout Albano. Oo. Dalawang crane mula sa DPWH at maging sa Quezon City Disaster. Dyan pala, no? Office yung dinala na ngayon para matrim itong puno dahil ang pinabanggit ng traffic enforcer mula sa Quezon City Traffic and Transport Management ay at kuya, paano yung nangyari bago yung pagsakong ng puno? Magkakanda kami tawag sa Siamat, buti na lang nakago. So, yung pagsapog niya, malakas ang hangin. Bigla na lang nagdikit yung wire na kasi yung puno nakadikit na sa wire. Kaya yun lang ko sa pagsabog. Kaya kayo na dalawang pagsabog ang matamo namin dito. Pagtakbo kami, umiwas kami. Kaya yun ang sumabog talaga, napakalakas. Buti na lang, no? Umapo, kaya nagpapasalamat nga kami. Naka-ongoing kami, naka-go towards Siamar. In short, walang sasakyan, open siya. Kaya thank you talaga, walang napinsa ng mga motorista. Thank you. Dahil kung naka-traffic dyan, kung naka-stop dyan, may maraming mababagsakan, ano? Oo, dahil malaki yung sanga, Jerry. Malaki yung sanga. Kaya naman examiner to, no? Examiner. Albano examiner. Ayan, tawiran. Dito sa lugar na ito, hindi makakilos agad kanina yung mga tauhan ng QCDRRMO, maging itong mga tauhan ng DPWH hanggat hindi dumarating yung mga tauhan ng mga lineman ng Meralco para putulin muna yung supply ng kuryente dito sa lugar para may sagawa nila yung pagtitrim at pagtanggal doon sa malaking sanga ng isang puno. Hindi malaman kung anong puno ito na bumagsak dahil sa may kalakasang hapyo ng hangin o may kalakasang buga ng hangin kanina dito sa bahaging ito ng Quezon City. Sitwasyon mula pa rin sa lungsod ng Quezon. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Thank you sa mga RH reporters natin. Alas 7:48 ang ating oras. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Jerry. 2x2. Tuloy-tuloy ho tayong magbantay sa mga pangyayari sa kapaligiran natin. Patuloy lang sumubaybay sa DZRH. Sa report ng ating mga RH reporters at update sa bagyong si Enteng. Ang inaasahan po ay malalakas pang mga pag-ulan ang mararanasan natin pati tayo dito sa Metro Manila. Yan po ay ayon sa Pag-asa dahil sa unti-unting pag-angat ng bagyong si Enteng. Ito, kahapon dinali ng gusto ang Bicol. Ang Naga, Combatsero, ang taas ng tubig ang baha dyan, ano? Si former Vice President Leni Robredo nga, may mga picture ng nilusong na niya baha sa lugar nila sa Naga City. Kaya dapat kung nasa loob kayo ng bahay nyo, dapat pakiramdam nyo okay naman kayo. Baka yung bubong nyo palitin na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na.
Uy, kumbatsero, komportabling biyahe ang hatid sa atin ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay mayroong 12.3 inches infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas suwabeng pagmamaneho. Meron din po itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa inyong mga sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trips. Wow, talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pa hinihintay mo? Subukan at i-test drive mo na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Para sa karagdagang impormasyon, maaari rin yung bisitahin ang Cherry Auto Philippines website, www.cherryauto.ph. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oy, si Carlos Yulo pala talagang tuloy-tuloy ang biyayang natatanggap, kumbatsero. Grabe nga itong taon to. No? Meron na naman palang isang kumpanya na nagbigay kay Carlos Yulo ng 5 million pesos. 5 million pesos? 5 million pesos? Oo. Tingnan mo nga naman, ano. When it rains, it floods. Ayan, ito pala, may video pala tayo niyan. Astig ka, Carlos. Atid ng DigiPlus at ng Arena Plus. Ayun. Matindi to, ha. Ito pong 5 million na ibinigay po ng DigiPlus Interactive Corporation kay Carlos Yulo, naghatid na sa kanyang premyo at incentives sa mahigit 110 milyon piso. 110 million pesos na ang kanyang natanggap na tax-free. And counting. Kumbatsero. Ito po, nasa picture ang DigiPlus, the Arena Plus at si Carlos Yulo. Ang kanila palang chairman ay si Chairman Eusebio Tanco, chairman ng DigiPlus, na nagpahayag ng nagpaabot kay Carlos Yulo ng pagpapasalamat sa tagumpay at sa karangalang naibigay nito para sa buong Pilipinas. Ang gusto yata nito sila Mr. Tanco, mas marami pang mga atletang Pilipino ang masuportahan. Tama naman. Alam mo, Tito Eusebio. Tito. Tama po yan, naisip nyo na yan. Tama lang yan. Sandali lang, merong Flash Report. Ang antas daw po ng tubig sa Marikina River ay nasa first alarm na. Antabayan pa ang mga sitwasyon dyan sa pagsubaybay natin sa pagtaas ng tubig sa Marikina River. Matindi ang parunggitan sa political season na talaga, kahit rainy season, kumbatsero. Kahit bumabagyo. Isipin mo, kaninang madaling araw ay nag-post sa Facebook itong si Yorme. Si Yorme Isko Moreno, si Cois. Sabi niya, it's been raining in Manila. Hindi pa ba nagsususpend? Anong oras niya pinost yan? Kung 6 hours ago, mga 2:00 ng madaling araw. 2:00. Sumagot dito ang Maynila. Ang sabi kasi nitong si Isko sa mga comment, pauwi lang po kasi ako ng high balls, lakas ng ulan ngayon sa kalsada. So parang pinipitik niya yung Maynila ng 2:00 ng madaling araw, but wala pang suspension ng klase. Halos ganun ding oras nung mag-suspend din ng klase ang Manila. Mag-announce din ng suspension ng classes ang Manila. Saka tulog pa naman tayo nun talaga namang ang karaniwang announcement ay mga 4 or 5 a.m. 4 or 5 a.m. May nag-message yata sa kanya, ang pangalan ay Hani Lacuna. Si Mayor. Si Mayor. Ang tanong yata ni Mayor, tanong nyo sa post niya, malakas po ba ang ulan dyan sa inyo sa BGC?
Sa BGC ba nakatira si Yorme? Hindi ko alam. Yun daw ang yun ang tanong ni Mayor Hani Lacuna. Hawakan mo nga sa tenga. Nako, nakakaramdam tayo ng matinding bakbakan talaga sa Maynila. Matindi dito sa Maynila. Ingat-ingat to mga kababayan, no? At andyan si Enteng, Enteng the Dragon. Enteng the Dragon. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan, susunod na. Checks his back, flexes, thoughts for the